Hello mga loves! Kumusta po kayo? Dumating na po pala ito pong toothpaste na in-order po namin ni Papa sa TikTok. Subukan ko nga daw po ito para daw po pumuti ang aking ngipin. Eto nga po't binabasa pa po ni Papa kung paano po siya gamitin. At pagkabasa nga po ni Papa dito ay pwede lang daw pong idiretso sa ngipin. Pero ginagawa ko po, dinediretso ko po ito sa toothbrush. Manamis-namis nga po yung lasa po ng toothpaste na ito mga loves. 3 beses sa isang araw daw po ito kailangan gamitin. At after 7 days ay dun mo daw po makikita yung result. Kung puputi daw po yung ngipin. Nako, sana nga lang po talaga ay effective po itong binili ni Papa na toothpaste. Sa TikTok niya nga lang po pala ito napanood kaya nakapag-order din po siya. Dahil po kapag effective daw po ito sa akin ay kukuha pa daw po ulit siya para naman daw po kay kuya. Pero kahit hindi naman po gumamit si kuya ng ganitong toothpaste ay maganda naman po at maputi yung ngipin ni kuya. At nagluto din po pala si Papa ng pangmerienda po namin mga loves. At inuna na rin po niya ang paghuhugas ng mga plato. O di po ba, napakasipag nga po ng Papa ko. Isinangag nga lang po pala ni Papa ito pong aming lumang kanin. At pagkatapos ay magluluto lang daw po siya ng merienda namin. Parang gusto daw po kasing magmerienda ni Papa ng pansit. Naginisa sa sardinas para nga daw po may sabaw. Kaya ladit at miswa pong niluto ni Papa. Ibang klaseng ladit nga po itong niluto ni Papa dahil po malalaking hiwa po ito. Hindi po tulad sa tindahan na maninipis at madali pong mabali. At pagkatapos pong magluto ni Papa, ay nagmerienda na rin po kami. O di po ba, merienda po namin parang pangtanghalian lang po mga loves. Dahil po sinabayan po namin ito ng kanin. Yung mga ganitong ulam po mga loves ay gustong gusto po namin ni Kuya. Lalo na nga po pag nilalagyan po namin ng kalamansi. Hindi na nga po kami gumastos ng pangmerienda namin mga loves. Dahil po nabusog na po kami dito. At kaninang hapon nga po pala mga loves ay magluluto din po kami ni Mama ng pangulam namin. Birut po ang tawag namin dito sa maliliit na isda na ito. Sobrang sarap po itong paksiwin mga loves. Nabili po ito ni Mama ng 150 lahat. Napakamahal na nga po ng ganitong klaseng isda. Dati daw po kasi ang isang baso daw po neto ay 35 pesos. Ngayon po ay pagkamahal-mahal na nga po ng 1 kilo. At si Mama ko na nga po palang naghugas po neto para mahugasan niya po ito ng mabuti. Pagkatapos ay inihanda na rin po niya yung mga kinakailangan po naming ingredients dito. At dito ko na nga po pala nilagay sa kasirola ito pong mga isda. Dahil dito po namin ito lulutuin. At pagkatapos ko nga po palang maglagay ng isda dito po sa kasirola, isinunod ko naman pong maglagay ng nor shrimp. Pagkatapos yung mga hiniwa-hiwa ni Mama na bawang sibuyas at luya. Naglagay na din po ako dito ng paminta, asin, mantika, suka, at syempre po tubig. Ganito kadaming tubig lang po munang ilalagay ko po dito. Pagkatapos ay tatakpan ko na din po ito at bubuksan ko na po yung kalan. Ito nga po pala yung unang kulo ng isda. Hininaan ko na nga po yung apoy neto mga loves dahil kumulo naman na po ito. Panay nga pong tingin po namin ni Mama dito baka po kasi ay matuyuan po ito ng tubig. Nagdagdag nga lang po kami ulit ni Mama dito ng tubig pa. Ang klase ng luto po kasi neto mga loves. Dapat po pati po yung mga tinik neto ay lalambot po. Dahil pati din po kasi tinik nito ay nakakain din po. At pagkatapos nga po pala ng 1 oras mahigit na pagluluto po namin ni Mama dito, ay ayan mga labs, tuyong-tuyo na po ang ating isda. Hinalo-halo nga lang po ito ni Mama. At pati po yung tinik neto mga labs ay sobrang lambot na din po. Napakabango nga po ng ganitong klase ng luto. Kung may kamyas po kayo mga labs ay mas the best po yun na gamitin po dito na pang-asim. At ayan mga labs, pwede na po tayong kumain. Yun lang po mga labs, maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po!